Ayan, sabi po sa ating balita dito ay XRP is inefficient for Swift scale settlement. Expert proves that XRP needs $500 to $1,000. Ayan, patuloy po ang pag-init ng usapan sa mundo ng crypto. Marami po sa atin ang nakatitig sa daily price movements, pero ngayon ay ilalabas po natin ang ating focus sa isang mas malalim na usapin. Pag-uusapan natin ang papel ng XRP sa global financial system. May lumabas po na analysis mula sa isang dating fund manager sa City of London na si Digital G na nagbigay po ng isang mathematical perspective kung bakit posibleng hindi sapat ang kasalukuyang presyo ng XRP para sa mga dambuhalang transaction volume ng mga bangko. Ayan po ang kanyang aktual na post. Hindi natin pag-uusapan ang daily hype dito. Pag-uusapan po natin ang math. Ang tanong, kung sa XRP ay gagamitin para sa trilyong-trilyong dolyar na settlement araw-araw, sapat ba ang presyo nito ngayon? Ayon po kay Digital G dito, kailangan natin ng mas mataas na valuation para maging efficient ito sa scale ng Swift. Kaya pag-uusapan po natin ang mga numerong ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan. Ang kasalukuyang XRP price ba ay masyadong mababa para sa global settlements? Sa kanyang pagbabahagi dito sa X ay sinaliksik ni Digital G kung kaya ba ni XRP na suportahan ang global payments network gaya ng SWIFT. Alam natin na ang SWIFT ay humahawak ng napakalaking halaga ng pera araw-araw. Ang punto po ng analysis na ito ay simple. Kung sa XRP ay gagamitin bilang bridge currency, kailangan ito ng sapat na liquidity para hindi magkaproblema ang mga bangko sa pagpapadala ng malalaking halaga. Para mas maintindihan po natin ito ay gumawa po itong si Digital G ng isang mathematical exercise. Isipin po natin ito. Kung ang isang token ay mabilis na maipapadala at magagamit ng paulit-ulit, sabihin natin ng 10 beses sa loob ng isang araw, mas mababang dami ng token ang kakailanganin kumpara sa isang beses lang na paggamit. Pero kahit isama po ang ganitong bilis, lumalabas pa rin sa kanyang mga kalkulasyon na ang presyo natin ngayon na nasa $1.06 ay parang kulang na kulang para sa demand ng global finance. Ngayon, ito po ang opinion ko dyan. Napakahalaga po ng perspektibong ito dahil ipinapakita nito ang pagkakaiba ng retail trading sa institutional utility. Sa retail, ang $1 ay maganda na kung galing tayo sa mas mababang price level. Pero sa mata ng isang bangko na kailangang mag-settle ng bilyong-bilyon sa isang iglap, ang mababang presyo ay nagiging sagabal dahil kailangan nila ng napakaraming tokens para mapunan ang kailangang liquidity. Ito po ang tinatawag na efficiency gap. Ngayon, ano naman ang mga numbers? Ano ang sinasabi ng mga numero tungkol sa $10 trillion goal? Yan, tingnan natin ang mga datos na ibinahagi po. Kung ang layunin ay mag-settle po ng $1 trillion na payment sa loob ng isang araw. Ayan, nandito po sa ating chart. At si XRP ay nasa presyong $1.06, kakailanganin mo ng halos 94.3 billion XRP tokens kung gagamitin po ito ng 10 beses sa loob ng 24 hours. Pero kapag tinaas po natin ang presyo ng XRP sa $10, ang kailangan mo na lang ay 10 billion XRP tokens. At kung umabot naman ito sa $100, ayan, $100 na presyo, ito naman po ay nasa 1 billion tokens na lang. Ayan, ito po pala. $100, kaya ayan, 1 billion
1 billion XRP. Lumalaki po ang gap kapag tinitingnan natin ang mas malalaking volume. Para sa 10 trillion dollars na daily settlement na hindi malayong mangyari sa global scale, kakailanganin mo ng halos 943.4 billion XRP sa presyong $1.06. Alam nating lahat na ang total supply ni XRP ay limitado. Hindi mo pwedeng basta-basta mag-imbento ng dagdag na tokens. Kaya naman ang logic ni Digital G ay ito. Habang tumataas po ang presyo, bumababa ang kailangang volume ng tokens para masettle ang parehong halaga ng pera. Sa aking opinion naman, ito po ay purong matematika. Kapag ang isang asset ay nagiging global utility, ang presyo nito ay hindi lang nakabase sa speculation. Nakabase po ito sa capacity nito na maglipat ng halaga. Kung gusto mong maglipat ng mas maraming pera, kailangan mo ng mas mataas na denominated value bawat token para maging suwabe ang daloy ng system. Ito po ang nagpapaliwanag kung bakit maraming financial experts ang naniniwala na ang mababang presyo ay hindi compatible sa isang global scale settlement systems. Ngayon, ang $500 to $1,000 XRP price ay kailangan ba talaga ito? Kaya dito po tayo sa mas mainit na bahagi ng analysis. Base po sa mga figures na ibinahagi, sinabi po ni Digital G na kung ang target natin ay 10 trillion dollars na daily settlement volume na kayang i-process ng network gaya ng SWIFT, kailangan ng presyo ng XRP na nasa pagitan po ng $500 at saka $1,000. Ayan. His table estimates that only 2 billion XRP would be needed at 501 billion XRP at $1,000 to support the assumed settlement volume. Sa presyong $500, kailangan na lang ng 2 billion XRP para isettle ang trilyon-trilyon. Sa $1,000, 1 billion XRP na lang ang kailangan. Ang point po niya ay hindi para mag-predict ng presyo sa susunod na buwan, kundi para ipakita ang liquidity model. Ibig sabihin, ito ang kailangang antas ng presyo para maging epektibo ang system nang hindi nauubusan ng liquidity o kinakailangang mag-hold ng sobrang daming tokens sa mga bank accounts. Sa aking opinion, masyadong malayo para sa karamihan ang numerong $500 o $1,000. Pero kung titignan natin ito bilang isang efficiency requirement, nagkakaroon po ito ng sense. Hindi ito prediction na bukas ay ganito na ang presyo. Ito ay pagtukoy sa end state. Parang ganito lang yan. Para gumana ang internet, kailangan po ng fiber optics. Para gumana ang global finance gamit sa XRP, kailangan ng sapat na price depth. Ang mga institution ay ayaw ng risk. Ang mataas na presyo ang nagbibigay po ng stability sa ganitong uri ng settlement system. Ngayon ay paano naman ang kabuuang global payment market look? Para magkaroon po tayo ng mas malawak na konteksto, may isa pong user sa X dito na nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa laki ng global payments. At ayan po siya, si Henry PCR. Yan. Binanggit po niya na ang SWIFT mismo ay nagpuproseso ng halos $5 trillion na bayad bawat business day. Sa isang buong taon, umaabot ito ng halos 1.25 quadrillion dollars. Tapos mayroon pa tayong chips na humahawak ng 400 trillion dollars at saka Fedwire na may 900 trillion dollars taon-taon. Isipin po ninyo ang laki ng pondong ito. Ang 11.5 million payment messages na
Yan, pinoproseso ng SWIFT araw-araw ay may average transaction size na $45,000. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na ang global electronic transaction volume ay umaabot po sa ilang quadrillion dollars bawat taon. Ito ang totoong arena kung saan nakikipagkompetensya ang mga technology gaya po ni XRP. Sa aking opinion, masyadong maliit ang tingin ng maraming retail investors kay XRP kung ang basehan lang nila ay ang kasalukuyang market cap. Pero kapag isinama mo sa equation ang quadrillions of dollars na gumagalaw sa global infrastructure, dito mo maiintindihan kung bakit may mga analyst na nagbibigay ng napakataas na presyo. Ang laban dito ay hindi para sa gain lang ng mga investors. Ang laban po dito ay para sa global relevance. Kung kukunin po ng XRP, kukunin ng XRP kahit isang maliit na porsyento lang ng ganitong kalaking volume, kailangan talaga ng massive liquidity. At ayan ang usapan po dito kay Digital G at ang context mula sa ibang community members ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago. Hindi na lang tayo nag-uusap tungkol sa HODL. Pinag-usapan na natin ang architecture of money. Ang sistema po ng SWIFT ay matagal nang gumagana, pero marami po itong inefficiencies, lalo na sa bilis at saka gastos. Si XRP ay binuo para punan ang mga butas na ito. Ang matematika ay hindi po nagsisinungaling. Kung ang layunin ay gawing mas mabilis at mas mura ang cross-border payments, kailangan po ng bridge asset na kayang mag-handle ng trilyong-trilyong dolyar. At kung ang limitasyon ay ang total supply ni XRP, ang tangible variable na pwedeng mag-adjust para maging efficient ang system ay ang presyo. Sa aking opinion, ang pag-unawa po sa ganitong uri ng analysis ay nagbibigay sa atin ng edge. Imbis na makiride lang sa emosyon ng market, tinitingnan natin ang utility requirement. Ang mga dambuhalang bangko ay hindi bibili ng XRP dahil sa hype. Bibili sila dahil ito ang pinaka-efficient na paraan para mag-settle ng bilyong-bilyong dolyar. At kung ang math ang susundin, ang presyo ay kailangang sumabay sa laki ng volume na ito. At ayan sa kabuuan, tandaan natin na ang mga analysis na gaya nito ay hindi isang crystal ball. Hindi ito nangangahulugan na sa isang iglap ay magiging $500 sa XRP. Pero nagbibigay ito sa atin ng roadmap kung ano ang potensyal na kailangan ng market sa hinaharap. Ang global finance ay unti-unting nagbabago. Ang technology ay narito na. Ang tanong na lang ay kung paano ito ipapatupad sa malawak na sistema. Ang nakita nating mathematical exercise ay isa pong magandang paraan para ma-visualize ang utility case ng XRP. Habang patuloy po ang pag-evolve ng ating financial world ngayon pong taong 2026, mananatili tayong nakabantay sa mga mahahalagang datos na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito